Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello there, class! Sa isang mundo na puno ng hamon at pagbabago, isang bagay ang sure. Matibay ang samahan ng ASEAN. Mula sa ekonomiyang lumalakas hanggang sa mas matibay na kapayapaan sa rehiyon. Patuloy nating nasasaksihan ang bunga ng pagkakaisa ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya. Kaya naman, ating tatalakayin ang mga tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Dahil sa sama-samang pagsisikap, naabot natin ang mas inklusibong paglago, mas matibay na diplomasya, at mas progresibong ugnayan sa iba't ibang larangan. Solid ang ASEAN, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mas magandang bukas. Tara, silipin natin ang mga major achievements ng ASEAN sa pagpapalakas ng kaunlaran at kapayapaan sa ating rehiyon. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Mga kasanayan. Una, naiisa-isa ang mga tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Ikalawa, nauunawaan ang pamamaraan ng Declaration on the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, Declaration of ASEAN Concord, ASEAN Free Trade Area, at ASEAN Economic Community, Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty, ASEAN Vision 2020, sa pagkakamit ng kaunlaran at kapayapaan sa ASEAN. At ikatlo, napapahalagahan ang mga pagsisikap ng ASEAN sa pagkakamit ng kaunlaran at kapayapaan ng mga bansang kasapi nito. Ready na ba kayo? Kung oo, let's level up your knowledge at siguraduhin nating solid ang understanding nyo sa mga tagumpay ng ASEAN. Walang pressure, chill lang, pero focus. Bawi tayo kung may nalimutan at i-celebrate ang natutunan. Game na? Review time na? I-level up mo na yan. Infographics. Tunghayan ng infographics na nasa ibaba. Ano nga ba ang ASEAN? Ang Association of Southeast Asian Nations ay isang samahan ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya na naglalayong palakasin ang pagkakaisa, kaunlaran, at kapayapaan sa rehiyon. Ano naman kaya ang layunin ng ASEAN? Siyempre, ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, pagpapalakas ng ekonomiya, at pagtutulungan sa kalakalan. Isa pang layunin ay ang pagpapalaganap ng kultura at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. At panghuli ay ang pagtugon sa mga pandaigdigang hamon tulad ng climate change at pandemya. Isang ASEAN, isang pamilya. Tunghayan ang infographics na nasa ibaba para sa mas detalyadong impormasyon. Handa na bang subukin ang inyong kaalaman? Sa What Tawat, aalamin natin kung gaano kayo kaalerto sa mga konsepto tungkol sa ASEAN. Simple lang ang rules. Basta bawal ang manghula, dapat may laman ng sagot. Kilalanin ang mga watawat ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ano kaya ang watawat na ito? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para isipin ang sagot.
Okay, so alam nyo ba na ang watawat ng Thailand ay hindi lang basta kulay? May deep meaning yan. May 3 kulay na sumisimbolo sa pinakamahalagang values ng bansa. Ang asul, ibig sabihin ay katapatan at monarkiya. Ang puti, kadalisayan at relihiyon. At ang pula naman ay ang bansa at pagkakaisa. Tricolor ito or Thong Tri Rong ang tawag sa flag na ito. At ito'y isang naging official na flag noong 1917. Watawat kaya ito? 5 seconds para sa inyong sagot. Alright, ito naman ang watawat ng Vietnam. Ang simbolo ng lakas at pagkakaisa. So tara, silipin natin ang watawat ng Vietnam. Simple pero powerful ang meaning. Ang pulang background, ibig sabihin, ito ang mga dugo ng mga bayani at revolusyon. Ang dilaw na bituin, ang simbolo naman ng pagkakaisa ng mamamayan. So sa 5 puntos, mayroong magsasaka, manggagawa, sundalo, intelektual at kabataan. Iyan naman ay ginamit noong 1945 nang ideklara ang kalayaan ng Vietnam. Isang watawat na may matapang na kasaysayan at matibay na diwa ng bayanihan. Watawat naman kaya ito? 5 seconds para sa inyong sagot. Okay? So ito po ang watawat ng Cambodia. Isa ito sa pinaka-iconic sa ASEAN dahil may landmark mismo sa design nito. Ang ibig sabihin ng asul na guhit, ito ang monarkiya at kapayapaan. Yung pulang background, ibig sabihin nito ay ang tapang at diwa ng bansa. At syempre, ang puting Angkor Wat. Ito ang pambansang simbolo at kanilang kultura. Ang Cambodia lang ang may gusali sa watawat nito, ang Angkor Wat. Ito ang pinakamalaking relihiyosong monumento sa mundo. Grabe, di ba? Isa to sa pinakamatandang watawat sa ASEAN at sumasalamin sa yaman ng kasaysayan ng Cambodia. Awat ang pula at puti na ito. 5 seconds para sa inyong sagot. Itong simple pero loaded with meaning, ito ang watawat ng Singapore. Parang ang bansa mismo. Maliit lang pero powerhouse. Kaya naman, ang meaning ng pulang background ay universal brotherhood o pagkakapantay-pantay. Ang puting bahagi, kadalisayan at kabutihan. Yan namang crescent moon na nakalagay dito ay ang patuloy na pag-unlad at bagong simula. Ang 5 bituin, ito ang mga values ng bansa. Ang demokrasya, kapayapaan, pag-unlad, hustisya, at pagkakapantay-pantay. Inaprubahan ang flag na to noong 1959. Pero, nanatili ito nang maging independent ang Singapore noong 1965. From a small island to a global hub, solid ang symbolism ng flag nila. Watawat ang may puting bilog sa gitna. 5 seconds para sa inyong sagot. Alright, so ito po ang watawat ng Laos. Ito'y kakaiba sa ASEAN. Bakit? Kasi naman, ito lang ang walang kahit anong bituin o crescent moon. Pero solid pa rin ang meaning nito. Ibig sabihin ng pulang guhit sa itaas at ibaba
ay dugo ng mga bayani na lumaban para sa kalayaan. Ang asul naman sa gitna, kasaganaan at pag-unlad ng bansa. At yung puting bilog sa gitna, ibig sabihin, buwan sa ibabaw ng Mekong River o kaya naman sumisimbolo sa isang maliwanag na kinabukasan. Dati, ang watawat ng Laos ay may 3 elepante bilang simbolo ng kanilang monarkiya. Pero pinalitan ito noong 1975 nang maging isang sosyalistang estado ang bansa. Mula noon, ang watawat na to ay naging sagisag ng bagong yugto para sa Laos. Watawat ang flag na ito. 5 seconds para sa inyong sagot. Okay, so itong mukhang simple lang na watawat ay galing sa Indonesia. Pero grabe ang lalim ng kahulugan nito. Ang pulang bahagi sa itaas, ibig sabihin, ito ang tapang at dugo ng mga bayaning lumaban para sa kalayaan. Ang puting bahagi naman sa ibaba ay kadalisayan at kabutihan ng puso. Kilala rin ito bilang Sang Saka Merah Putih at halos kapareho ng watawat ng Monaco. Pero ayon sa kasaysayan, ang design nito ay inspired sa Majapahit Empire, isang makapangyarihang kaharian sa Southeast Asia noong ika-13 siglo. Mula sa pagiging Dutch colony hanggang sa pagiging isa sa pinakamalakas na ekonomiya sa ASEAN. Bit-bit ang bandilang ito, ang diwa, ang tapang at pagkakaisa ng Indonesia. Watawat ang may malaking star na puti sa gitna. 5 seconds para sa inyong sagot. Alright, so ito ang watawat ng Myanmar o dating Burma. Ito ay isa sa pinakabagong flag sa ASEAN, pero puno ito ng malalim na simbolismo. Ang dilaw o yung upper stripe, ibig sabihin ay solidarity at karunungan. Yun namang berde o yung nasa middle stripe, meaning nito ay kapayapaan at kalikasan. Ang pula or dun sa bottom stripe ay tapang at determinasyon. Ano kaya ang meaning ng puting bituin sa gitna? Tama, pagkakaisa ng iba't ibang lahi at kultura. Pinalitan ng lumang watawat noong 2010 kasabay ng bagong yugto ng Myanmar bilang isang demokratikong bansa. Mula noon, ang watawat na to ay naging simbolo ng panibagong pag-asa at pagkakaisa para sa mga mamamayan. Watawat ang flag naman na ito. 5 seconds para sa inyong sagot. Alright class, let's talk about Malaysia's flag, aka Jalur Gemilang o Stripes of Glory. Ang design na ito ay may malalim na simbolismo na naglalarawan sa pagkakaisa at pag-unlad ng bansa. Ang pula at puting guhit, sumisimbolo sa 13 estado at gobyerno ng Malaysia. Ang asul na background naman sa upper left, ibig sabihin nito ay harmonya sa multi-ethnic na bansa. Ang dilaw na crescent moon, ang meaning nito ay Islam bilang isang opisyal na relihiyon. Yun namang 14-point star o bintang persekutuan, pagkakaisa ng mga estado at teritoryo. Ang design ng flag ay inspired sa British East India Company, pero ang mga elemento nito ay may sariling Malaysian identity. Opisyal itong naging pambansang watawat noong 1950s at mula noon, sumasailalim ito sa diwa ng pagkakaisa, kasarinlan
at tagumpay ng Malaysia. Tawat naman kaya ang isang kasapi pa ng ASEAN? 5 seconds para sa inyong sagot. Okay, i-flex naman natin ngayon ang Brunei's flag na nag-stand out dahil sa kakaibang design at malalim na kahulugan. So let's break it down. Ano kaya ang meaning ng dilaw na background? Siyempre, ito ang sagisag ng sultan at kaharian. Ang itim at puting diagonal stripes, meaning nito ay ang katapangan at hustisya. Mayroon ding pulang emblem sa gitna. Ito ay may dalang mahalagang simbolo. Nandyan ang payong o ang proteksyon ng gobyerno. Ang pakpak, kapayapaan, hustisya at kasaganaan. Mga kamay, ang meaning nito ay ang pagtulong ng pamahalaan sa mamamayan. Ang watawat na to ay ginagamit mula noong 1906, pero naging isang opisyal noong 1959 na magkaroon ng konstitusyon ang Brunei. Watawat naman ang huling kasapi ng ASEAN. Kilalanin natin in 5 seconds. Alright, proudly Pinoy? Siyempre, ang watawat ng Pilipinas. Ito ay puno ng tapang, kasaysayan at pagmamahal sa bayan. Ang asul na bahagi ay kapayapaan, katarungan, at pagkakaibigan. Ang pulang bahagi nito ay sumisimbolo sa katapangan at dugo ng mga bayaning lumaban para sa ating kalayaan. Ano naman kaya ang puting tatsulok? Tama, ito ang pagkakapantay-pantay at kadalisayan. Ang gintong araw, ito ay sumisimbolo sa kalayaan at bagong simula. Ano naman ang tatlong bituin? Siyempre, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag nakataas ang pulang bahagi, ibig sabihin ay nasa panahon ng digmaan ng Pilipinas. Pero ngayon, lagi nating itataas ang asul bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya naman, ipagmalaki natin ang ating watawat. Alin ang nauna? Yaong mga ka-ASEAN, ready na ba kayo sa Ultimate Time Travel Challenge? Sa game na to, aalamin natin kung alin ang nauna. Mga kasaysayang pangyayari, simbolo o kaganapan sa ASEAN at mundo. Simple lang ang rules. Mag-isip ng mabilis, huwag manghula, at ipakita ang talas ng isip. Handang-handa na ba kayo? Mula sa mga nakilalang watawat ng mga bansang kasapi ng ASEAN, alin sa mga ito ang pangunahing bansa na nagtatag ng ASEAN? Isulat ang pangalan ng bansa sa bilog na nasa ibaba. Sa mga strand naman, ay isulat ang kapital ng mga ito. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin ang activity na ito. Eyes on the prize, kaya naman, focus mode on. Sino kaya ang magpapakita ng talas ng isip at bilis ng sagot? Let's go! Game na besh, simulan na natin to. Mga besh, narito na ang pinakabagong updates, usapang trending at mahalagang pangyayari na dapat mong malaman. Manatiling informed, makisali sa usapan, at huwag magpahuli sa balita. Tara, alamin natin ang mga maiinit na kaganapan ngayon. Matapos mapanood ang balita na nasa video, itatanong ng guro ang sumusunod na katanungan.
ano-anong mga tagumpay ng ASEAN na binanggit ni Lee Long-min sa panahon bago matapos ang kanyang panunungkulan bilang Secretary General ng ASEAN. Paano itong nakatulong sa pag-unlad ng mga bansang kasapi ng ASEAN? At bilang kasapi ng ASEAN, anong pagbabago ang maaaring maidulot nito sa Pilipinas? Mga tagumpay ng ASEAN na binanggit ni Lee Long-min. Pinahusay ang integrasyon ng ASEAN sa ekonomiya, politika at seguridad. Napalakas ang ugnayan ng ASEAN sa iba't ibang pandaigdigang organisasyon at mga bansang katuwang nito. Nadagdagan ang mga kasunduan para sa pagpapalakas ng kooperasyon sa kalakalan, seguridad at iba pang larangan. Napahusay ang kakayahan ng ASEAN sa pagtugon sa mga hamon gaya ng natural na sakuna at seguridad sa rehiyon. Paano nakakatulong ang ASEAN sa pag-unlad ng mga bansang kasapi nito, kabilang ang Pilipinas? Alam nyo bang game changer ang ASEAN pagdating sa pag-unlad ng mga bansang kasapi nito? Kasama na dito ang Pilipinas. Nandyan ang economic boost. Mas pinadali ang trade at investment. Kaya, mas maraming opportunities para sa businesses at workers. Ang travel goals? Mas madali ng biumahe sa ASEAN countries. Ibig sabihin, visa-free na. Less hassle, pero more adventures. Siyempre, andyan din ang squad goals. Mas pinatatag ang ugnayan ng mga bansa pagdating sa education, health, at disaster response. Walang iwanan. Sa tech and innovation, siyempre, collaboration is the key. Sa science, tech, at digital advancements, para mas competitive ang bawat bansa. Nandyan din ang kapayapaan. Dahil sa strong diplomacy ng ASEAN, mas naiiwasan ng conflict at nagiging mas stable ang rehiyon. So, kung Pilipinas ang tanong, ASEAN ang sagot. 100% solid, mas united, mas malakas ang bawat bansa dahil sa ASEAN. Gumawa ng infographics tungkol sa tagumpay ng ASEAN na binanggit ni Lee Long-min sa panahon bago matapos ang kanyang panunungkulan bilang Secretary General ng ASEAN. Siyempre naman mga besh, hindi tayo pwedeng mabitin, mas malalim pa nating susuriin ito. Ano kaya ang kwento sa likod nito? Ano ang epekto sa atin? Let's dive in, dissect, and discover. Buksan ang isip, damhin ang vibes, at sabay-sabay nating tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng topic na to. Kaya naman, let's explore. Tara, alamin natin to ng mas malalim. Narito ang mga pamamaraang isinagawa ng ASEAN na nagdulot ng tagumpay sa organisasyon. Declaration on the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Maging rehiyon ng kapayapaan at kalayaan ang Timog Silangang Asya at malayo sa anumang panganib na dulot ng hindi pagkakaunawaang politikal ng mga bansang kasapi. Ano kaya ito? Siyempre, pumirma ang ASEAN noong 1971 para gawing neutral at peaceful ang rehiyon. Ibig sabihin, walang foreign interference, walang war o gera, at full-on independence. Bakit importante ang ZOFPAN? No military bases ng ibang bansa sa ASEAN. Kailangan peaceful resolution sa conflicts. At kailangan din
na focus sa growth at unity sa halip na gulo. So basically, ang Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality ay ito ang way ng saying na bawal ang toxic. Tayo-tayo lang. Declaration of ASEAN Concord. Isulong ang kapayapaan, pagsulong at pag-unlad, at ang kabutihan ng mga mamamayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kung ang ZOPFAN ay tungkol sa peace at neutrality, ang Declaration of ASEAN Concord naman ay all about leveling up tungkol sa unity at progress. Ano naman ito? Pirmado ito noong 1976. Ang ASEAN Concord ay isang kasunduan para mas lalong pagtibayan ang samahan ng mga bansa sa rehiyon, hindi lang sa politika, kundi pati sa ekonomiya at kultura. Ang laman nito, economic growth. Ibig sabihin, mas pinadali ang trade at business. Narito rin ang cultural exchange. Mas malapit ang ASEAN nations sa isa't isa. Siyempre, andyan din ang stronger unity. Walang iwanan. Tulungan sa development at crisis management. So fast forward tayo. Nagkaroon pa ng ASEAN Concord II noong 2003. Ito ang mas nagpalakas sa vision ng ASEAN para sa one community na mas united at progressive. Ang bottom line, ASEAN Concord, ibig sabihin, ito ang tropa goals. Sama-sama sa asenso at walang maiiwan. Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Isulong ang non-proliferation of nuclear weapons sa pagpigil sa paglaganap ng mga sandatang nuklear at sa pag-ambag tungo sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ibig sabihin nito, walang nukes, walang eme. Alam mo yung group project na lahat kailangang sumunod para gumana? Ganon ang Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Pero, mas seryoso. Noong 1995, nagkasundo ang 10 ASEAN countries. Yap, kasama ang Pilipinas, Thailand, Indonesia, na bawal ang nukes sa loob ng rehiyon. Ang meaning, bawal gumawa ng nuclear weapons, bawal mag-testing nito, at bawal mag-store o magpahiram ng nuclear weapons sa ibang bansa. So, basically, gusto ng Southeast Asia na maging nuclear-free zone para iwas sa gulo. Inimbitahan din ang mga malalaking nuclear powers para sumali sa usapan at mangako na hindi nila gagamitin ito o ilalagay ang nuclear sa ASEAN region. Pero yung iba, nag-iisip pa. Sa madaling salita, ang ASEAN ay flexing its power para sa kapayapaan. Kasi naman, let's be real, sapat na ang stress sa mundo, hindi na natin kailangan ng mga nuclear powers. Game na ba kayo sa ganitong take? O gusto mo pang i-level up? Tara, tingnan natin yung mga sumusunod na mga activities. ASEAN Vision 2020. Higit na palakasin ang pagsasamang pang-ekonomiya, paliitin ang agwat sa antas ng pag-unlad ng mga bansang kasapi, at tiyakin na ang sistema ng multilateral na kalakalan ay manatiling patas at bukas habang nagkakamit ng kakayahan sa pandaigdigang kompetisyon. So pag sinabi nating ASEAN Vision 2020, ito yung pangarap na glow up ng Southeast Asia. Imaginein mo to, taong 1997 at nagmi-meeting ang ASEAN Squad. Aka, yung 10 bansa sa Southeast Asia. At tapos biglang may nagtanong, paano kung pagdating ng 2020, sobrang united, progressive at successful na tayo? So ayun, ASEAN Vision 2020 was born. Ano naman ang mga goals nila? Una, walang awayan. Peace and unity lang.
Ikalawa, malakas na ekonomiya para sa lahat. Kaya naman may chance umasenso. Pangatlo, malinis at sustainable na environment. Because climate change is no joke. At last, high-tech at innovative na future. So basically, ito yung game plan para mag-level up ang buong Southeast Asia. Hindi man lahat natupad kasi real talk, ang daming challenges, di ba? Pero solid foundation siya para sa future goals tulad ng ASEAN 2025. So, yung ASEAN Vision 2020, para itong blueprint ng isang mas malakas, mas united, at mas ready for the future na Southeast Asia. So, legit talaga to. Bet mo na to. O ano pa? Gusto mo pang dagdagan ng details? Pangkatang gawain. Mga tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Narito ang mga differentiated instructions. Ang pangkat 1, ipapakita nila sa pamamagitan ng isang awit, rap, o tula ang layunin at nilalaman ng Declaration on the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Ang pangkat 2 naman, gagawa ng dance number na ang mga steps o galaw ay nagpapakita ng mga pandiwang ginamit sa teksto sa paglalahad tungkol sa Declaration of ASEAN Concord. Ang pangkat 3, ipapakita nila sa pamamagitan ng 5 scenes ng tableau ang nilalaman ng Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Walang wordings, letters na gagamitin kung action freeze scenes lamang. Pangkat 4, gumuhit ng isang poster o picture analysis output na isushow and tell sa klase tungkol sa nilalaman ng ASEAN Vision 2020. So, bago tayo mag-discuss ng bongga, subukan muna natin to mismo. Mas madali kasing matutunan pag actual natin ginagawa, di ba? So, alright class, let's G! Hands-on muna tayo. Pinatnubayang pagsasanay. Magtala ng 4 na tagumpay ng ASEAN mula sa mga ipinakita ng bawat pangkat na sa iyong pagkaunawa ay tumutugon sa layunin ng SDG 16 na ito. Itaguyod ang mapayapa at inklusibong lipunan para sa napapanatiling pag-unlad, magbigay daan sa pagtatamo ng katarungan para sa lahat at bumuo ng mabisa, mapanagot at inklusibong institusyon sa lahat ng antas. Narito naman ang rubric sa pagmamarka ng tiled matrix. Ang nilalaman, malawak at malalim ang naging pagkaunawa sa nilalaman ng aralin. May mga dagdag kaalamang ibinabahagi bukod sa nasa teksto. Kaugnayan, nakapagtala ng 4 na hinihinging SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions sa tiled matrix. Kaangkupan ng mga salita. Ang mag-aaral ay gumamit ng mga salita o keywords sa pagtatala ng kasagutan. Walang foul words na sinasabi. Para mas maging smooth at solid tayo, tara, gawin natin to ng sabay-sabay. Focus lang, enjoy, and let's get it right! Gulong ng pag-unlad. Sa mga tinalakay na programa ng ASEAN, itala sa gulong ng mga pag-unlad na naranasan ng Pilipinas sa panlipunan, pampulitika at pangkabuhayan. Maghanda para sa presentasyon ng iyong gawain.
Alin sa mga nabanggit na tagumpay ang masasabi mong bahagi ng tagumpay na naranasan ng Pilipinas at bakit? Ang sagot? Ang kasunduan ng Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty ay isang tagumpay na may direktang epekto sa Pilipinas. Bilang isang bansang may estratehikong lokasyon sa Timog Silangang Asya, naging mahalaga para sa Pilipinas na mapanatili ang rehiyon bilang isang sona na walang sandatang nuklear. Pinoprotektahan nito ang bansa mula sa posibleng banta ng paggamit ng mga sandatang nuklear at nag-aambag sa pandaigdigang kapayapaan. Masasabi bang natupad ng ASEAN 2020 Vision ang hangarin nito para sa Timog Silangang Asya? Pangatwiranan ang iyong sagot. Ang sagot? Bahagyang natupad ang ASEAN 2020 Vision sapagkat nagkaroon ng mga pag-unlad sa aspeto ng ekonomiya, kalakalan at diplomatikong ugnayan ng mga bansang kasapi. Naipatupad ng ASEAN Economic Community noong 2015 na naglalayong magkaroon ng mas malayang daloy ng kalakal, serbisyo at pamumuhunan. Gayunpaman, may ilan pa ring hamon tulad ng hindi pantay na pag-unlad ng mga kasaping bansa at mga issue sa seguridad na hindi pa ganap na nalulutas. Paano nakatulong ang ASEAN bilang nag-iisang organisasyon sa mga kasaping bansa ng Timog Silangang Asya sa usaping panlipunan, pampolitika at pangkabuhayan? Sa panlipunang aspeto, pinalalakas ng ASEAN ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kultura at edukasyon, gaya ng mga palitan ng mag-aaral at ASEAN Youth Programs. Sa pampulitikang aspeto, nakakatulong ito sa pagresolba ng mga alitan sa rehiyon sa pamamagitan ng diplomatikong usapan at kasunduan, tulad ng ASEAN Regional Forum na tumatalakay sa issue ng seguridad. Sa pangkabuhayang aspeto, ang ASEAN Free Trade Area ay nagpapababa ng taripa sa mga produkto upang mapalakas ang intra-ASEAN trade. Ito ay nagdudulot ng paglago sa ekonomiya ng bawat kasaping bansa. At yan ang kabuuan ng ating topic. Sana ay may natutunan kayo at na-appreciate kung gaano ito kahalaga sa ating buhay. At the end of the day, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagiging kasapi ng Pilipinas sa ASEAN. Kasi hindi lang ito basta usapan, ito ay may impact sa atin at sa future. Kaya stay informed, stay curious, at lagi nating i-check ang reality behind the scenes. Alright? So thank you so much sa pakikinig at sagutin natin ang mga sunod na activities. Narito ang activity na Hello, Love, Goodbye. Suriin ang mga tagumpay ng Pilipinas bilang kasapi ng ASEAN. Kung pipili ka ng nais mong higit na isagawa bilang mamamayan, alin rito ang ihe-hello mo? Alin naman ang pinaka nagustuhan mo na ilalove mo? At alin ang sa tingin mo ay hindi mabuti para sa Pilipinas na i-goodbye mo? So ready na kayo? I'll give you 5 minutes to answer this activity. Good luck! So class, i-review natin saglit, tapos tingnan natin kung goods na o may kailangan pang i-improve. Focus lang. Let's do this! Kaya check natin kung solid ka na dito.